So, ano bang balita ngayon? Balita ko may magandang balita ngayong nangyayari sa Kongreso tungkol sa kasalukuyang social pension. Meron daw magandang balitang nahinog. Opo. So, kung ano lang po yung kaunting background, meron pong 21 bills na nakafile po sa House of Representatives, no? So, ito po mga bills na po, magkakaiba man yung kanilang mga features, mayroong mga bills na pareho pa rin yung amount, pero para sa lahat ng nakatatanda, same 500 pesos. Mayroon naman po mga nag-propose na gawing itong 1,000 at para pa rin sa mga mahihirap. Mayroon din naman pong ilan na nag-propose na dagdagan din yung halaga, gawing 1,000, pero para din po sa lahat ng mga nakatatanda o lahat ng senior citizens. So, ang sinasabi ni Sir Floro na magandang balita po, medyo natutuwa tayo. Isa na nga po dito yung Universal Social Pension. Inaprubahan na po yung substitute bills on Universal Social Pension. Kasi katulad nga po yung nabanggit po kanina, 21 bills to, yung nagkaroon ng consolidation, tapos nagkaroon sila ng substitute bill, though unnumbered pa tong bill na to, na inaprubahan po nung nakaraan na magkaroon po ng 1,000 monthly social pension lahat ng nakatatanda. Regardless po kung may tinatanggap silang pension sa iba't ibang pension providers, kung katulad ng SSS, GSIS at iba pa po mga public and private social pension providers, kasama po dito. So, medyo nga po nahuli tayo ng konti nung sa balita. Nung nakaraan pong March 24, nakakatuwa po kasi inaaprubahan na po no, sa House Committee on Appropriations. Ito pong substitute bill na ito na magbibigay ng 1,000 para po sa lahat ng mga nakatatandang Pilipino. So, yan po yung update natin ngayon. So, ang kailangan po siguro nung pag-usapan natin mamaya, ano pa yung mga pwede natin gawin para naman sa Senado, sumulong na, magkaroon na ng hearings para po sa Universal Social Pension Bill bilang counterpart po sa Senate o yung Senate version naman. Okay. So, ang ibig palang sabihin ay yung Unified Substitute Bill ng Universal Social Pension ang naaprubahan Sa Committee on Appropriations. sa Committee on Appropriation. Opo. So, Ms. M, saan ba, ano na ba ang magiging kasunod nito from Committee on Appropriation? Ipapasok na nila sa plenaryo? Yes po. Ang alam ko pong proseso na kailangan din munang magkaroon ng report yung committee. Kasi yun po yung pagbabatayan ng discussion na din po no, sa plenary. Pero ang maganda nga po niyan, sana kasabay, nagkakaroon na din ng mga talakayan po pagdating po sa Senado. Para sabay sana no, pag na-approvean sa House of Representatives, meron na din po sana sa Senado. So mamaya, pagdating po ng ating guest, pag-usapan po natin. Meron din palang siyang counterpart bills na mga proposals sa Senado. Opo. Sa kasalukuyan po, mayroon na rin namang 6 na bills sa Senate.